Ang mga crustacean tulad ng mga alimango, lobster at hipon ay isang pangunahing bahagi ng mga dieta ng mga tao sa buong mundo na may 11 milyong toneladang nahuhuli o nilinang taon-taon. Sa kabila ng malaking pagkakaiba-iba ng mga species ng crustacean sa Australia, kakaunti lamang ng mga species ang inaani bilang bahagi ng komersyal o recreational fisheries. Sa kanlurang Australia mayroon lamang halos kalahating dosenang uri ng alimango na karaniwang makikita sa mga seafood restaurant o fish market, kung saan ang asul na manlalangoy at mud crab ang pinakakaraniwan. Hindi lahat ng alimango ay ligtas na kainin, gayunpaman, at ang ilan ay maaaring magdala ng nakamamatay na dosis ng mga lason. Karamihan sa mga nakakalason na alimango ay nabibilang sa pamilya Xanthidae na siyang pinakamagkakaibang pamilya ng mga alimango sa Australia at kapansin-pansin sa kanilang mga itim na tipped claws. Sa ngayon, maliit na bilang ng mga species ng pamilyang ito ang kilala na nakakalason, ngunit magandang ideya na iwasang kainin ang mga ito anuman. Ang mga alimango na ito ay hindi tunay na lason at ang mga alimango ay hindi gumagawa ng mga lason mismo. Ang ilang mga species ay hindi palaging nakakalason. Kaya malamang na ang mga lason ay nakukuha sa pamamagitan ng pagkain ng alimango o posibleng sa pamamagitan ng symbiotic bacteria. Ang mga alimango ay walang mekanismo para sa paghahatid ng mga lason na ito, tulad ng sa pamamagitan ng isang kagat o nakakalason na mga spine. Kaya ang pagkalason ay nangyayari lamang kapag kinain ng mga tao ang mga alimango. Ang mga xanthid crab na ito ay maaaring mag-ipon ng dalawa sa pinakanakamamatay na natural na sangkap na kilala saxitoxin at tetrodetoxin sa kanilang mga kalamnan at masa ng itlog. Ang parehong saxitoxin at tetrodetoxin ay napakalaking nakakalason, na kasing liit ng kalahati ng 1 miligram ay kayang pumatay ng isang may sapat na gulang na katamtaman ang laki. Ang mga lason ay matatag din sa init at mananatili sa mga tissue kahit na niluto. Ang saxitoxin ay ang pangunahing lason na sangkot sa paralytic shellfish poisoning, na kadalasang sanhi ng mga taong kumakain ng tahong o talaba na nakakonsumo ng nakakalason na algae. Nakakaintriga. Ang saxitoxin ay nakalista bilang isang grade 1 na kemikal na sandata sa ilalim ng UN Chemical Weapons Convention at ipinalalagay na ginamit ng CIA sa mga tabletang pagpapakamatay. Sa kabilang banda, ang tetrodetoxin ay sikat na matatagpuan sa Japanese puffer fish, isang delicacy na kilala bilang fugu, na tanging ang pinakabihasang chef lamang ang lisensyadong maghanda. Ang parehong mga kemikal ay mga neurotoxin, na nakakaapekto sa sistema ng nerbiyos, na nagreresulta sa pagkalumpo sa pamamagitan ng pag-shutdown sa kakayahan ng mga nerve cell na magpadala ng impormasyon. Mayroong ilang mga kilalang uri ng Australia na maaaring nakakalason kung kinakain, at habang ang ilan ay umaabot sa magagandang sukat, karamihan ay medyo maliit. Habang ang pag-iingat ay dapat gawin para sa paghahanda ng lahat ng seafood, kung hindi ka sigurado kung ano ang species, kung gayon ang pinakamahuhusay na posibleng payo ay huwag kainin ito. 3 sa mga karaniwang nakakalason na species ay nakalarawan sa ibaba. Ang 3 ay matatagpuan sa intertidal at subtidal reef flat sa Hilagang Australia. Ang mga species na ito ay may mga natatanging pattern ng kulay na ginagawa silang medyo kapansin-pansin sa reef at medyo simple upang makilala. Ang angkop na pinangalanang toxic reef crab, tinukoy din bilang devil crab, Zosimus aeneus, ay maaaring napakalason na pumatay sa loob ng ilang oras ng pagkonsumo at naiulat na ginagamit ng mga Pacific Islander bilang paraan ng pagpapakamatay.